Isang formal na reklamo ang inihain ng Moro Against Racial Injustice Alliance Movement laban kay Ronald Samaniego Torres sa National Bureau of Investigation Region 11 sa Davao City. Sa liham na may petsang ika-27 ng Marso taong kasalukuyan, inakusahan ng Mariam Incorporated si Torres ng pagbibigkas ng mga pahayag na itinuturing nilang mapanira, diskriminatoryo at nakakasakit laban sa komunidad ng mga Muslim. Ayon sa organisasyon, inuugnay umano ng mga pahayag ni Torres ang mga Muslim sa terorismo at naglalaman ng mga pananalitang itinuturing na pagtutuya sa Islam at mga aral nito. Marami na po ang mga ngaral at mga ustad sa Islam ang nagbigay payo para kay Dr. Ronald Samaniego. Para sa opisyales ng gobyerno lalo na sa mga hinalal, huwag niyong pababayaan ang religion of state, susumpain kayo ng Diyos. Para sa mga kulto, mga sekta, at sa Islamic, huwag niyong ipagkunwari yung aral ni Jesus sa Matthew 7 verse 12, nangabgahulugan rin na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa sarili mo o ng iba sa iyo. Di nyo may kaila ang katotohanan na mula nang maitatag nyo ang mga kulto nyo o sekta nyo, makalipas ang mga taon mula nang dumami ang nalinlang nyo, ay puro na matitinding pag-atake ang ginagawa nyo sa RCC, sa mga Katoliko o tunay na mga Jews Christians. Oo mga opisyales ng gobyerno, huwag niyong pababayaan ang religion of state ang RCC, kung natatakot kayo sa mga maiimpluwensyang religion o mga kulto. Huwag kayong matakot, mas matakot kayo sa Diyos, kayong mga halal o baka naman natatakot kayo dahil sa baka mawalan kayo ng mga boto, o kayong mga na-appoint, baka natatakot kayo dahil baka ipatanggal kayo sa mga kasumpa-sumpang mga nahalal o mga corrupt na mga halal. Pag religion of state o RCC, ang inaalimura o dinudusta nakakalimutan nyo ang separation of church and government, sabi mismo ng Islamic Muslims, inuusig nila si Doc dahil sa pag-persecute ng pananampalataya nila, pero wala kang marinig kay Doc na pag-uusig sa pananampalataya nila. Si Pablo dinala ng mga Hudyo sa hukuman o sa mga nanunungkulan dahil raw sa inuusig ni Pablo ang religyong Hudyo, ngunit hindi siya nilitis, sa halip pinaliwanagan ng mga nakaupo sa gobyerno yung mga nag-uusig kay Paul, na di nila pwedeng hatulan si Paul, dahil ang usapin ay patungkol sa pananampalataya, ni hindi minura ni Doc ang mga Islamic Muslims, isang ekspresyon lang ang pagkabigkas niya ng salitang, tarantado, ang katotohanan, matindi ang mga pag-uusig ng mga Islamikong Muslim sa Kristyanismo o sa mga Kristiyano, may mga video ako niyan na mula mismo sa kanila. Para sa gobyerno o sa hukom, huwag niyong hahatulan si Doc, tatanim yan sa mga utak ng mga tunay na Kristiyano o sa mga tunay na kay Jesus. Ang gawin niyo, tawagin niyo ang mga leaders sa religion ng mga tunay na Kristiyano, at mga leaders ng religion ng Islamic. Para sa mga Islamic Muslims, kung talagang kay ala kayo na at mahal nyo si Jesus ikanyo, na ang totoo nagmula lang amang pagtanggap nyo kay Jesus mula ng mga taong 2000 dahil noong nanunood ako noong mga 1996 sa Channel 13 sa programa ng isang mangangaral nyo, ay di pa noon kinikilala ng Islamic Muslim si Jesus. May aral kayo noon na, lahat ng propeta bago pa si Muhammad ay wala ng silbi, sinama nyo si Jesus, kahit si Dr. Zakir Naik na Gabriel niyan, na at si Muhammad ang huling prophet na kamo ang masusunod. Puro matitinding, niruruming pag-uusig ang ginagawa nyo kay Jesus at sa Christianity, o sa mga Kristiyano, hanggang mangayon din ay palubos na kinikilala si Jesus. Kung kinikilala nyo si Jesus, ganap nyong susundin ang Quran nyo, lalo na yung mga sinabi ni Jesus kay Muhammad. Pag ginawa na iyan, matutungo kayo sa tunay na religion of peace, si God, Allah, Jesus ang peace.